inireklamo po ni VP Sara ng perjury ang nagpakilala niyang bagman daw na si Ramil Madriaga. Mismo ang vice-presidente ang naghain po niyan sa Taguig Prosecutor's Office kahapon. Nag-ugat po ito sa mga isiniwalat ni Madriaga sa impeachment hearing ng House Justice Committee noong April 11. Sinabi noon ni Madriaga na inutusan po siya ng bise na mag-deliver ng mga bag ng pera. Nauna nang itinanggi ng kampo ng vice-presidente ang paratang. Ang giit po ng abogado ng bise, kinakailangang mapanagot si Madriaga sa batas at para maibunyag ang umano'y malisyoso at walang basihang paratang kaugnay po yan sa gumugulong na impeachment trial. March 4 nang unang naghain po ng reklamong perjury ang vice-presidente laban kay Ramil Madriaga. Samantala, umabot na po sa 27 ang patay sa pananalasa po ng Habagat base po yan sa datos ng Philippine National Police o PNP. Mas mataas po ito kumpara sa 23 pa lamang sa huling talaan ng NDRRMC. Ayon sa PNP, kabilang po sa mga nasawi ang 26 na sibilyan at isang pulis. May 2 ring nawawala at 18 sugatan. Sa datos ng Office of Civil Defense, aabot po sa mahigit 5 milyong katao ang apektado ng masamang panahon. Samantala, posibleng maging local joint venture partner ang Maharlika Investment Corporation para po sa mga dayuhang kumpanyang gustong mamuhunan sa planong Pax Silica Hub na itatayo po dyan sa New Clark City sa Tarlac. Ayon kay Finance Secretary Frederick Go, maaaring makipag-partner ang mga foreign investors sa private sector o sa mga government corporation katulad po ng Maharlika. Kinumpirma naman ng MIC na bukas po ito sa mga posibleng strategic partnership bagamat wala pang formal na kasunduang naisa sa Pinal sa ngayon. Kabilang sa mga posibleng pagkakataon ang pamumuhunan sa power supply at iba pang energy infrastructure na kakailanganin ng high-tech industrial hub. Inaasahang maisasara po ang framework agreement para sa Pax Silica pagsapit ng Nobyembre habang posibleng magsimula ang konstruksyon sa taong 2028. Sa iba pang balita, abot po sa 4 na bilyong pisong tinatayang posibleng masayang sakaling muling ipagpaliban ang Barangay at Sangguniang Kabataan Election o BSKE. Bahagi po ito ng 8 bilyong pisong nagastanan ng COMELEC para sa paghahanda sa halalan. Kabilang ang mga gamit, pag-iimprenta ng balota at overtime ng mga tauhan. Ayon kay COMELEC Chairman Attorney George Garcia, may mga gastusing hindi na mababawi kapag naiurong muli ang eleksyon. Katulad po ng overtime pay at mga gamit na maaaring masira o kaya'y hindi na mapakinabangan. Nakatakdang ganapin ang BSKE sa November 2 pero may mga panukala sa Kongreso na muli itong ipagpaliban. Ang giit po ng COMELEC, handa silang isagawa ang halalan habang nasa Kongreso at ehekutibo ang desisyon kung matutuloy ito. Sir Ted, kung ating pong susumahin, halimbawa po ang indelible ink, 1 taon lang po kasi ang ano po diyan, expiry date. Kasama na rin po yung ballpen. Baka po matuyo kasi ang ballpen. Yung po mga ipinapaskil na listahan ng mga botante sa labas ng presinto at yung listahan ng mga botante sa loob ng presinto, 100 milyon din po yan na iniimprenta natin sa National Printing Office. Siguro po kung tayo mag-i-estima mga kalahati ng 8 bilyon, Sir Ted, ay maaari mabaliwala dahil sa kung sakali marireset at mapopostpone ang ating barangay at SK elections. Yan nga po ang tinig ni COMELEC Chairman Attorney George Garcia. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.